Kaya okay lang kaya. Isa lang inatutunan ko ulit sa Lord, na kahit anong tinapos mo, kahit hindi mo linya yan, basta nakalinya ka sa kalooban ng Panginoon, nothing is impossible. Ako nga pala si Don Reina, taga Batangas. Bago magkaroon ng Kuya Don ay isa akong pastor. Ito yung hiningi ko sa Panginoon na magkaroon ako ng negosyo, business. And yun, pinagkaloob naman niya at yun ang nagtulak sa akin na dalhin dito yung produkto ng Batangas. Na ito na yung Lomi Batangas. Okay lang po kayo dyan, mga ano. Pwede makainit ako. Yes po, papadala ko po kayo ng water. Sa church member namin ay may pwesto doon sa may Wilson. So nag-try ako makishare. Kasi wala pa akong pambayad, pangkuha ng malaking pwesto. So nakishare ako doon. And then sa kabutihan ng Panginoon ay doon nag-umpisa ang kuya doon na unti-unting nakilala, maraming kumakain. Lomi pa lang that time at saka goto. Ilang order yan? Mga dalawang order. From the start, nag-try muna akong gumawa ng Mickey. So, homemade yung Mickey natin. Ito'y mano-mano kong ginagawa dati. Bago ako maka 4 to 5 kilo, inaabot ako ng alas 4 ng madaling araw kasi mano-mano yan, bago magayat. Kahit napupuyat ako, kapag maganda naman yung resulta, yung outcome, nakakaalis ng pagod eh. So, kami mismo nagawa ng Mickey. Hindi namin to binibili. Every night nagawa kami ng Mickey. Kasi in the whole day, from 10 a.m. to 10 p.m., tansyado na namin kung ganong mauubos. So, dito tayo sa kitchen. Ito naman yung mga chef natin dito. Ito yung head chef. Hello. Chef cook. Yan, si Jay. At yun yung mga kasamahan natin, mga chef ba. Lomi Batangas ay malaki pong pagkakaiba kaysa mga ibang lomi. Kasi marami kasing type ng lomi eh. Sa amin sa Batangas kasi, authentic talaga na malapot. Yun ang pagkakaiba. At saka sa mga toppings, sa amin wala kaming gulay, wala kaming hotdog. Talagang regular lang ho yan. Kaya lang, nagkakatalo lang sa lasa. Siyempre, hindi mawawala diyan yung condiments natin na kalamansi. Itong lasang ito, hindi ito mawawala sa panlasa namin mga Batangas. Kami mga taga Batangas, pag pinakain mo kami ng lomi, alam namin talaga kung ano talaga yung authentic na lasa ng lomi. Ito yung yung aming kaldo. Yan. Long soup po talaga yan. Yung aming mga ginagawa dito. Nung magtagal, mga after 6 months, nagdagdag na ako ng mga ibang menu. Meron tayong bulalo, tostado, chami, yan. And then after 8 months, nakita ko dumadami ang kumakain, sumusuporta sa atin, ay naghanap ako ng malaking pwesto. Yun na ipinag-pray ko din. At hindi ako nabigo na sa panalangin ko, nabigyan ako ng Panginoon. At ito yung naging resulta ng panalangin talaga. Ang counter namin, nung bagong bukas to, hindi ganito. Isang maliit lang yan. So ngayon, inayos namin. Medyo pinaluang. Dati hanggang dito lang yan. After 4 months, nag-expand po tayo. Kung luluubin ulit ng Panginoon ay mag-expand pa ulit kami doon sa kabila. Ang malaking challenge kasi dito ay yung process. Kasi ang dami mong kakausapin eh. Kakausapin mo mga contractor. Kakausapin mo ang city. So, para sa akin, hindi madali yung ganon. Almost a year eh, yung construction eh. Ganong katagal. Kaya bago kami nakapag-start talaga, ay planchadong. Kasi dito sa Canada, ay, which is good naman, na kailangan safe na safe talaga.
At kahit na medyo matagal, ay hindi mo naman pagsisisihan. Kailangan mahaba ang pasensya mo. Talagang mahaba ang pasensya mo. At saka number one na aking natutunan ay yung lakas ng loob. Wala ang KDLB kung wala yung mga tao na sumusuporta para matikman yung aming produkto. Siyempre, hindi naman natin po pwedeng i-please lahat. Hindi natin kaya i-please ang mga tao, yung mga panlasa nila. Para sa akin, yung reviews na negative, malaking tulong yun. Kasi bakit? Yung mga nire-review nila, totoo naman sa kanilang sarili yun eh. Na nakikita nila, natitikman nila, sasabihin nila yun sa review. So, yun naman ang pagkakataon ko na ma-improve namin. So, yun, hindi ako papatol sa mga review na kahit na masakit, hindi. Kasi itinitake ko yun na talagang makakatulong pa sa akin yun. Yung ganon. Pero maraming sumusuporta naman na ang feedback ay masarap. Ayos na? Ang Kuya Don Lomi Batangas po ay nabuo lang, sabi ko nga sa inyo, sa panalangin at sa pananampalataya. Ang Lord ang nag-provide ng mga tao na tumulong sa akin. Siya lahat ang nagbibigay ng paraan. Hindi ko paraan. Ang paraan ko lang ay iluhod, humingi sa Kanya at manampalataya. Yun lang ang puhunan sa Kuya Don Lomi Batangas. Sila naman yung mga student na natutulungan natin. So dahil nga doon sa blessings na tinatanggap natin from God, so gusto ko rin na ma-share ito kasi naniniwala ko na ibinigay ito ng Panginoon na hindi lang para sa akin, kundi doon sa mga nangangailangan, especially nga sa mga student natin na alam niyo naman ang Canada, mahirap ngayon maghanap ng trabaho sa mga estudyante. So, yan, nakakatulong tayo sa biyaya ng Panginoon. Marami pa kaming ilalabas ng mga menu. Magdadagdag lang kami ng lutuan and hood. At magdadagdag kami ng mga menu gaya ng all-day breakfast at saka mga kaldereta. Mga lutong Batangas pa rin ang aming ihahain para matikman ng ating mga kababayan. Ang nakikita ko ngayon, kasama pa rin sa akin prayer, na hindi lang kami dito makapag-put up ng KDLB, kundi ang aming nilulook forward ngayon ay yung makapag-branch out kami or mag-franchise sa iba't ibang lugar. At yun ay plano ko. Ang masusunod pa rin yung plano ng Diyos.